Good morning. Pogi lang baby namin. Good morning guys. Opo, kakagising lang ng baby namin. Hello. Kiss baby brother. Hindi ganyan. Kiss. Hug baby brother. Kiss baby brother. No, baby brother is waiting. Nawa mo sa kapatid mo. Anong Pio, tawa nilang tawa. Anong ginagawa mo? Niloloko mo si Pio eh. Niloloko mo si Pio eh. Kiss Pio, kiss. Love, baby brother. Yay! Kiss. Kiss, baby brother. Ano? Ate? Ate? Ano na naman yan? Untog na naman ulo mo. May batang ayaw magpababa. Bakit ganon? Gusto lang lagi palda. Napaka-clingy naman ni mami yan. Opo. Bakit ganon? Ayaw niya magpababa guys. So, lagi na lang ganyan. Ibababa ko doon. Dadapa siya. Iiyak na naman. Gusto niya nagpapakarga kay mami. Si Alicia hindi ganito. Si Ethan ganito din dati. Iba-iba talaga ang mga bata. Ayan. Nagluto lang ako ng tusino kasi magigising na mamaya-maya si Daddy. And then itlog niya and then yung quinoa niya. Mamaya gigising na yan. Kakain na yun. Gutom na yun mamaya. Kaya ang lagi kong ginagawa, bago siya magising, kailangan naluto ko na lahat ng pagkain para pagising niya, kakain na lang si Daddy. Pag nagluto ako ng tusino, guys, gusto namin na tostado. Iiyak ka na naman ngayon. Bakit? Hindi na. Quack. Nandun yung remote na. Kunin mo. Sige nga. Gusto ko makita, nak. Sige, ayusin mo. Bilis. Okay. Ay, sige, Alicia. Ayusin mo. Wow. Sige nga. Quack. Ready?
Kwak, kwak, kwak. Marunong ka na. Nakakatuwa na talaga si Eli. Memorize na niya halos yung kay Miss Rachel. Ang ganda nung ni Miss Rachel. Dati kasi, kay Ethan, wala pa tong Miss Rachel. Hindi pa naabutan ni Ethan yan. Coco Melon pa si Ethan dati at saka yung Blippi. Ngayon, si Alicia yung natutuwa ako kay Alicia kasi memorize na niya lahat yung ni Miss Rachel talaga. Ayan, tulog na yung mga bata, guys. Ako na lang yung gising. Kaya, nandito ako sa labas ngayon kasi nag-aabang ako yung yung paper conclave. Ano yan? Yung botohan ngayon sa Santo Papa. Nag-aabang ako, kaya nandito ako ngayon sa labas. And hindi pa kasi ako inaantok kaya ayan, dilat na naman yung mata ko. Nakaidlip kasi ako kanina. Sobrang napagod ako buong araw ngayon. Hindi ako nakapag-vlog kasi si Pio, hindi siya nagpapababa ngayong araw na ito. Pag binababa ko siya talaga, umiiyak siya palagi. Ewan ko, naninibago ako sa batang yon. But si Ethan kasi, nung bata yun, ganun din siya sa akin. Kapag umalis lang ako, mawala lang ako sa tabi niya. Kapag tulog siya, nagigising siya, tapos iiyak siya. Ganun din si Pio ngayon. Ang iba naman si Alicia. Kasi yun si Alicia talaga. Napaka-independent niya. Kahit iwan ko yan siya kahit saan, hindi siya umiiyak. Hindi siya umiiyak. Tapos kapag nakaupo lang siya, titingin lang siya sa akin kung ano yung mga ginagawa ko. Walang kahirap-hirap alagaan. Pero itong bunso ko ngayon, maklingi siya. But anyways, ganun talaga. At yan naman ang mamimiss ko kapag lumaki na yung mga batang yan. Kasi pag lumaki na yan, mahihiya na yan magkikis sa akin, mahihiya na yan magyakap. Kaya iniisip ko na lang kanina, sige lang, may hangganan din naman tong ganito na mga bata pa. Kung napapansin niyo guys, nandito lang kami sa bahay talaga. Hindi kami umaalis kasi si Daddy may work. Kapag may work talaga si Daddy, tambay lang kami sa bahay kasi nga ayoko talagang lumabas kasama yung mga bata kasi marami mga nangyayari na mga crime na naman dito sa Winnipeg. So, umiiwas muna ako hanggat wala si Daddy, hindi ko dadalhin yung mga bata muna sa labas kasi natatakot ako. Mas okay na yun, nandito lang kami sa bahay kasi at least nandito lang kami ng mga bata. Yung mga bata, nakikita ko lang sila. Maliban kung si Daddy ay mag-day off, yun, makakalabas kami. Tapos sakto din, si Kuya is may school naman. So, sabi ko, hindi muna kami lalabas. Kasi, para din pahinga ba. Tapos, si Kuya pagod na din yan. Galing siya sa school. Kasi, doon sa school, puro laro sila doon. Siguro, mga dalawang beses yung recess nila. Ang recess nila dito, naglalaro sila sa labas, ganon. Bukas is aalis kami. Sasamahan ko si Daddy, papalitan yung gulong niya kasi dumating na yung gulong na in-order niya. So bukas sasamahan ko siya para pag uwi ay meron siyang masasakyan. 11 magagawa na nila. So tignan na lang namin bukas kung anong oras siya magising bukas. So ganun din namin na siya pick up. Kasi dito guys, kapag merong ganyan, by appointment talaga. Hindi ka basta-basta lang na pupunta doon tapos papakabit mo by appointment kasi maraming mga ginagawa yung ibang mga ganun. Pero meron ding iba dito na pwede kang mag-walk-in pero medyo pricey nga lang siya. Pag ganon na walk-in yung papapalit ka ng gulong, ganon. Pero yung pinalit kasi ni Daddy ng gulong is all weather na yun. So, hindi na siya magpapapalit ng pang winter, pang summer. Kasi dito, 2 beses kami nagpapapalit ng gulong. Gaya nung kotse ko, summer, winter, pinapalitan yon. Iba yung pang summer, iba yung pang winter. Kaya hassle talaga. Kasi, nung time na, nag-drive ako dati, yung sa kotse ko, may nakita ko sa harapan ko, Camry din siya. Umiikot lang yung gulong niya kasi hindi siya naka-winter tire. Kaya maganda talaga naka-winter tire kasi yung time na yun, ang kapal ng snow dito sa Winnipeg. Sobrang kapal. Kaya tinulak siya ng mga tao, yung sasakyan, para lang umabante siya. Pero ang hirap niya umabante talaga kasi ang nangyayari kasi nun, pag yung summer tire, tumitigas yun. Kaya lumulubog yung
gulong lang, ikot lang siya ng ikot, dumudulas lang siya. Pero ako, nung nilagpasan ko yung Camry, naka-winter tire ako, kinaya ko lang yung lalim. Kinaya ko lang yung lalim yung news, no. Kaya, by October siguro or by November, papalitan na naman. Ibabaliktad na naman ni Daddy yung gulong ng winter tire at saka summer tire. Ganito dito guys kapag gabi, oh. Walang sasakyan. Wala kang makikitang gaanong sasakyan. Sobrang tahimik. Ayan. As in, tahimik talaga. Ayan, iilan lang yung mga sasakyan sa gabi. Ayan. Tapos, puro ilaw na doon. Mga ilaw. Tsaka yung mga tindahan dyan, maybe mga hanggang 11 lang. Minsan naman may mga 2 a.m. Hindi magdamag yung mga tindahan dito. Ang mga mall naman is kung weekend hanggang 6 p.m. lang. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas na minsan hanggang 11 p.m. hanggang gabi. Dito hanggang 6 p.m. lang. Yung pero pag weekdays hanggang 9 p.m. yung mga mall. Kaya wala kami masyadong mapapasyalan ng mall. At saka bihirang-bihira kami nagmo-mall. As in, hindi kami mahilig mag-mall dito kasi mas gusto pa namin na pumunta na lang sa mga park. At saka pag mag-mall ka dito, yung may bibilin ka. Pero pag maganda lang ang mall dito sa tuwing winter. Yung ibang mga matatanda, kapag gusto lang nila ng walking, pupunta lang sila sa mall. Doon lang sila ikot. Kasi syempre, hindi kami pwedeng maglakad-lakad sa labas. Kaya, ganun ang ginagawa na diskarte ng iba. Yung ako naman, nung buntis ako, so para matagtag yung tiyan ko, pumunta kami sa mall noon. Ikot lang kami ng ikot doon hanggang sa hanggang sa mapagod ako. Yeah, ganun dito sa Winnipeg. Dito sa Winnipeg hindi ko alam sa iba. Kasi like Vancouver, sa Toronto, hindi naman sila ganun kalamig. Kaya kami dito sa Winnipeg, iba. Kasi malamig kami dito. Marami din kaming snow dito. So yeah, hanggang dito na lang guys ang vlog na ito na naririnig nyo sa boses ko na medyo pagod. Napagod talaga ako ngayong araw. Kasi napagod talaga ako sa batang yun. Kasi pakarga ng pakarga. Akala mo naman ang gaan niya, no? But, well, anyways, ganun talaga. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood ng aming vlog. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa channel ko. Like and share or comment down below kung ano yung mga gusto niyo i-comment. And see you to our next vlog. Good night. Bye.